Ina ng mga batang biktima ng pagmamolestya, inabuso raw ng kanyang sariling ama. Ngayon, mga anak naman niya hindi umano'y na biktima. Panibagong krimen ng ama, mapapanampas na ba niya? Sa mga laro ng baraha, laman daw talaga ng kumpulang ito si Lolo. Pero ang ilang kaanak niya umalma at nagreklamo. Ang dalawa raw kasi sa kanyang mga batang apo, sinalpahin niya. Tinatawag siya, tapos pinapaakyat sa bahay sa kwarto ng lolo namin. Tapos pinapalak yung pinto. Nung nagkwento sa akin yung mga anak ko, para silang takot, na nagulat, nagtataka. Kasi nga hindi nila akalain na magagawa yun ng lolo nila. At nang makarating ang kwento sa ina ng mga bata, pati siya halos kumuho ang mundo. Dati rin daw para siyang pinagsamantalahan ng sarili niyang ama. Kasayid kami na tutulog. Bali, siya noon eh. Hinawakan yung tuhod ko. Then, yung kumot, pilit niya tinataas. Tila magkakabit nga ang mapait na karanasang sinapit ng mag-iina sa kadugo nilang itinago natin sa pangalang Lolo Hector. Pero sa pagkakataong ito, lintik lang daw ang walang ganti sa kalapastangan ng ginawa niya sa mga bata. Yung ginawa niya sa akin, mapapatawag kita. Pero yung ginawa niya sa mga anak ko, siguro, pagbayaran niya lang. Agad na nagsampa ng formal na reklamo sa Women's and Children's Protection Division ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang panig ng mga biktima raw ni Lolo. Lagi daw eh. Lagi. So yung pinaka-latest kahapon lang. Kahapon. Kung mapapansin mo, nang dinala mo sa amin yung complainant, kinuwento niya mismo sa amin yung ginawang pangahalay, nandun yung mga pulis natin. So yung mga pulis natin may personal knowledge, pwede nilang i-effect yung arrest ng suspect. Pwede. Maingat na pinagplanuhan ang gagawing pag-aresto sa kaanak na sospek. Sa puntong ito kasi kinakailangan ng kumilos sa mga operatiba. Dahil mapait daw ang epekto nito sa damdamin at isipan ng mga batang biktima. Kung kahapon lang ho nangyari, pwede po ho natin hilingin. Kahapon po. Kasama ang ina ng mga batang itinago natin sa pangalang Nora, tinuntong ng mga operatiba ang lugar kung saan pinaniniwalaang naroon si Lolo Hector. So mauuna ka muna kaming pumwesto dito. So pagpasok mo doon at positive siya, tawagan mo na kami nang bahala doon. Umalis ka na doon. Si Nora ang nagbigay ng hudyat para kumilos na ang mga operatiba. Bumaba na kayo kasi positive nandun yung subject. Ayan, dyan, dito. Ito yung eskinina, yung kalawa. Ano po? Baba na po. Baba. Kayo nga ho, mas kayo ho, may reklamo sa inyo. Mas magiging pong sumama kayo ng maayos kaysa magkasakitan po tayo dito. Kung dati-dati nakikipaglaro pa itong si Lolo, sa pagkakataong ito, hindi na siya nakipagpatintero. Ang pag-aresto sa sospek nakaagaw pansin naman sa walang muwang na ama ng mga biktimang bata. Ko lang malalaman na yung papa mo, yung mga bata, ano ginagawa dyan. Oo. Ako baka ma-ano pa yung papa mo. Hindi na ba tayo? Wala nga po akong alam, ha. Pumapasok ko ako. Isinama ng mga operatiba ang sospek sa tanggapan ng pulisya para sa isasagawang paunang investigasyon ng reklamo. Ang kwento ng mga nagre-reklamo maring pinasinungalingan ng inaresto. Pati ang kwento ng pananamantala sa anak niyang si Nora, hindi raw totoo. Ewan ko nga po kung gusto nila, anong ibig nila sabihin, kung anong palalabasin nila. Wala akong alam sa laman ng utak ng mga yan. Paglilinaw pa ng sospek, siya pangaraw ang dehado. Maraming gamit sa bahay na nawawala. Hindi na ako nag-tatanong nyo. Hindi nila alam. Sino papasok, sino papanik sa bahay. Wala po akong pinagbibintangan. Pero sila lang. At yung ina. Ayon sa mga otoridad, hindi na maaari magsampa ng kaso ang inang si Nora para sa dating pananalbahe ng ama.
Yung sa kanya kasi 2 years na nangyari, so hindi na natin pwedeng maisampa sa kanya. Pero yung tungkol dun sa mga anak niya, pwede niyang magbigay ng statement, i-corroborate yung statement ng anak niya na may ugali talaga na nangmomolest siya ng bata yung tatay niya. Pero sabi nga ng isang larong bata, saka na lang makakaalaman kung saan mapupunta si Lolo. Kung sa langit, lupa, o impyerno. Pero kung dito raw sa lupa mapatunayang taya siya sa reklamong isinampa ng mga apo, siguradong sa preso raw ang tumba ni Lolo. Yung violation ng Republic Act 8353 o yung Anti-Rape Law of 1997 in relation to Republic Act 7610 o yung tinatawag nating Child Abuse Law kasi minor yung bata. So, inallege natin dun sa information na ipafile natin na incest rape talaga yung nangyari. Ang pinakamababang pwedeng i-penalize siya is yung tinatawag na reclusion perpetua o maximum of 40 years. Ang mga otoridad handa naman daw gumabay sa mga biktima kung kinakailangan ng ayuda. May tinatawag pa kami aftercare and monitoring. Oo. Inaalam yon buwan-buwan ng social worker. Binibisita pa yung bata kung nasusunod, yung sinasabi nating therapy, counseling sa nanay saka sa tatay na dapat maging aware sila sa duties and responsibility nila as a parent. Sinuri rin ng espesyalista ang dalawang batang biktima. Mas natural sa bata na parang wala, no? Parang hindi sila masyadong takot. Although, ang trauma nakatanim sa kanila. Pero yung impact, yung effect, nakikita pa rin sa pagtanda nila. Parang meron silang mga galit na hindi nila ma-express o mapaliwanag. Ayon sa kanya, may pag-asa pang maghilom ang sugat na dulot ng hindi magandang karanasan ng dalawang bata. Sa ngayon, ang kailangan sa kanila, yun, payagan silang i-express yung kanilang galit, payagan silang i-express yung takot nila, huwag pipigilan sa pagsasalita, no? Tapos, ang is pangako na talagang sila ay proprotektahan. Sa anumang laro, sadyang may mga nandaraya at nanlalamang paminsan-minsan. Pero isa sa mga leksyon sa totoong laro ng buhay, ilang beses man tayong madapa, kailangan din nating matutong bumangon at gumaban ng patas. Susunod, mga aplikante papuntang UK, napapasigaw ng bloody hell! Sabi ho nila ay magantay lang, yun lang ang sinasabi nila. Paso kami ng luwas hanggang sa tumagal ho ng kulang-kulang 1 taon. I will speak to my lawyer now. No, not Yes. now. Now. Not now. Now. Not now. Yes, now.